Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali ngayon nga mga ka-horror ay may pag-uusapan tayo na tatlong mahalagang gamit. At itong mga gamit na ito ay madalas na tinatangan ng mga antingero at albularyo. At maging ang ating mga kapulisan at mga sundalo dito sa Pilipinas mga ka-horror ay kadalasan na nagtatangan din ng ganitong klase ng gamit dahil ang gamit na ito ay mabisang pangontra sa bala. At ang mga gamit na ito mga ka-horror ay tinatawag na libro sikreto, lana at tsaleko. Bali sa larangan ng lihim na karunungan mga ka-horror dito sa Pilipinas, isa sa mga pinagkakatiwalaan at pinakaiingatan ng mga antingero ay ang tinatawag na libro sikreto. Ang aklat na ito ay hindi basta-basta nabibili o nababasa ng kahit sino dahil sinasabing ito ay puno ng mga orasyon, mga panalangin, mga esoterikong simbolo at mga na may kapangyarihan upang lumikha ng mga agimat at anting-anting na kayang magbigay ng pambihirang proteksyon at kakayahan sa tao. Dalawa sa pinakakilalang gamit na nababanggit dito ay ang tsaleko at ang lana. Mga agimat na parehong sadyang kinakatakutan at iginagalang sa mundo ng mga nakakaalam ng hiwaga. Ang libro sekreto ay nagsisilbing gabay kung paano ito binubuo, binibigyang buhay at pinapanatiling mabisa. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga matatandang antingero ay handang ipagpalit ang kanilang sariling yaman para lamang mapangalagaan ito. Ang tsaleko mga ka-horror na tinatawag ding espiritual na kalasag ay isang uri ng agimat na sinasabing nagiging balaod laban sa mga patalim, bala at iba pang uri ng armas. Ang isang tao na tunay na may tsaleko ay sinasabing hindi tinatablan ng mga pasakit na pisikal at ito ang dahilan kung bakit ito napakabisa sa mga panahon ng digmaan, duelo o labanan. Sa libro sikreto, nakasulat ang mga dasal na dapat bigkasin upang maisailalim ang kapangyarihan ng mga banal o ng mga espiritu tungo sa mismong tsaleko. Ang tsaleko ay maaaring nasa anyo ng tela na may borda ng mga simbolo o drawing ng mga simbolo. Maaaring isang disenyo ng medalya o kaya na may isang pirasong papel na may ukit na kakaibang titik at isinasabit sa katawan. Ngunit hindi lamang materyales ang mahalaga rito, kundi ang mga ritual na nakatala sa libro sikreto. Kailangan ng dasal na inuusal ng paulit-ulit sa tamang araw, kadalasan sa Biyernes Santo, sa oras ng 3:00 ng hapon, kung kailan ayon sa tradisyon ay nagbukas ang kalangitan at umagos ang pinakamatinding kapangyarihan ng langit. Doon inilalagak ang orasyon upang maging selyo ng proteksyon. Hindi rin sapat na isulat lamang ang dasal, sapagkat hinihiling rin ng libro ang paglilinis ng katawan at kaluluwa bago pa ang paggawa. May tagubilin ito na dapat ay mag-ayuno, umiwas sa mga karne, alak at anumang bisyo bago simulan ang paggawa ng tsaleko. Dahil kung hindi, imbis na maging proteksyon, ang tsaleko ay maaaring magdala ng kapahamakan at kamalasan. Samantala mga ka-horror, ang lana naman ay isa ring uri ng anting-anting na nakabatay sa mga tagubilin ng libro sikreto. Sa unang tingin ay tila simpleng langis o mamahaling pabango, ngunit sa lihim na karunungan, ito ay may kakayahang magbigay ng kapangyarihan gaya ng hindi pagtama ng bala, hindi pagtagos ng patalim o di kaya'y pagiging mailap sa kapahamakan. Ang lana ay maaaring ipahid sa katawan bago pumasok sa isang panganib o labanan. At kapag tama ang pagkakagawa ayon sa libro sikreto, sinasabing ang balat ng tao ay nagiging kasing tigas ng bakal o kasing kinis ng kristal na hindi nadadaplisan ng pasakit. May mga kwento ng matatandang antingero na tuwing may digmaan, pinapahiran nila ang kanilang dibdib at likod ng sagradong lana na nagmula sa libro sikreto. At bagaman nag-uumulan ng mga bala sa paligid, sila'y nakakalabas na walang bahid ng sugat. Ang sikreto ng paggawa ng lana ay hindi lamang simpleng paghahalo ng langis o sangkap mula sa kalikasan.
Nakasaad sa libro ang mga espesyal na orasyon na dapat banggitin habang hinahalo ang mga sangkap. Gayon din ang mga araw at oras na dapat gawin ang proseso. Kadalasan ay gumagamit ng langis ng niyog na inihahanda sa espesyal na paraan, o di kaya'y langis mula sa mga hayop na may mistikong katangian. Ngunit higit sa lahat, ang espiritual na kapangyarihan ay hindi sa material nang gagaling, kundi sa dasal na nakasulat sa libro sekreto. Hindi may kakaila mga kahoror na ang paggamit ng libro sekreto ay may kaakibat na panganib. Hindi ito basta aklat na maaaring basahin ng kahit sino, sapagkat maraming bahagi ang sadyang nakasulat sa paraang hindi madaling intindihin. Ang mga esoterikong lengguwahe at simbolong kailangan muna maipaliwanag ng isang maestro. Kapag ang isang baguhan ay sumubok gumawa ng tsaleko o lana na walang wastong paggabay, malaki ang posibilidad na magkamali siya sa pagbigkas ng orasyon o sa pagsunod ng ritual. At sa halip na proteksyon ay maaaring maging sumpa ang dumapo sa kanya. Marami ang nagsasabi na may mga taong nagpilit gumawa ng tsaleko mula sa peking kopya ng libro sekreto at kalaunan ay biglang inabot ng masamang kapalaran, na disgrasya, nabinat o kaya'y hindi pinalad sa kanilang buhay. Kaya nga madalas sinasabi ng matatanda na ang mga nakasulat sa libro sekreto ay para lamang sa mga taong handang maglaan ng debosyon, sakripisyo at pananampalataya, at hindi para sa mga naghahanap lamang ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat mga kahoror ay nananatiling buhay ang kwento at misteryo ng libro sekreto. Sa mga baryo, lalo na sa mga malalayong bayan, may mga albularyo at matatandang antingero na nagkukwento kung paanong ang kanilang mga ninuno ay nagligtas ng mga buhay gamit ang tsaleko at lana. May mga sundalong sinasabing nakabalik mula sa digmaan na walang galos dahil sa kanilang taglay na tsaleko. May mga mangangaso at naglalakbay na nakaligtas mula sa panganib ng mga tulisan dahil sa kanilang lana. Ngunit ang punot dulo ng ganitong klase ng kaligtasan na kanilang nararanasan ay dahil sa libro sekreto. Kung susuriin mga kahoror, ang tsaleko at lana ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi isang sagisag ng pananalig, ng koneksyon sa banal at ng pagtitiwala sa lihim na karunungan. Ang kanilang paggawa ayon sa libro sekreto ay hindi para sa kapritso o pansariling kapakinabangan lamang. Dapat itong gamitin sa kabutihan at hindi sa kasamaan, dahil kung gagamitin sa maling layunin, ang mismong espiritu ng aklat ang magbabalik ng parusa. Sa ganitong paraan, magiging malinaw na ang tunay na kapangyarihan ng libro sekreto ay hindi nakasalalay lamang sa mga pahina nito, kundi sa mga pananampalataya at layunin ng gumagamit. Kaya sa tuwing binabanggit ang tsaleko at lana, hindi ito maiuugnay na hiwalay sa libro sekreto, sapagkat dito lamang nakasalalay ang kanilang pinagmumula ng bisa at hiwaga. Sa pagtatapos mga kahoror, tandaan na ang libro sekreto kasama ang paggawa ng tsaleko at lana ay hindi laruan o simpleng kwento lamang. Ito ay bahagi ng sinaunang karunungan na dapat gamitin ng may respeto at pananampalataya. Ang maling paggamit o pagsubok na walang sapat na kaalaman ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa halip na proteksyon. Ang mga lihim na ito ay para lamang sa handa, marunong at may mabuting layunin. So hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.